Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, umiiyak si Maria Magdalena sa labas ng libingan. Iniisip na kasi na may kumuha sa katawan ni Jesus. Nakita niya ang isang lalaking inakala naman niyang hardinero. Ngunit nang tawagin siya nito sa pangalan niya, agad niyang nakilala. Si Jesus, muling nabuhay. Nagtataka ka ba kung paano nakapagsasalita ang mga parot? Kapag paulit-ulit natin silang kinakausap, nagkakaroon sila ng contextual understanding ng ating wika. Ngunit, hindi nila tunay na nauunawaan ang kahulugan nito. Sa katunayan, ang parot ay walang kakayahang magsalita. Ginagaya lamang nila ang mga tunog na madalas nilang marinig. Ito ay tinatawag na mimicry. Ngayon, isipin mong may talking parrot ka. Sa loob ng maraming taon, naririnig nito ang mga tao, ngunit hindi naman niya naunawaan ang ibig sabihin ng kanilang mga salita. Ngayon, isang araw, nagpasya kang turuan ito. Hindi lang upang gumaya, kundi upang makaunawa. Pagkalipas ng ilang panahon, sa wakas, naunawaan na ng iyong parot ang tunay na kahulugan ng mga salita. Hindi na lang ito basta gumagaya, kung hindi nakikilala na ang kahulugan ng kanyang sinasabi. Alam niyo po, si Maria ay sumunod kay Jesus. Narinig ang kanyang mga aral at nasaksihan ang kanyang mga himala. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pa niya lubos nakikilala at nakikita ang katotohanan. Tayo rin po madalas ay parang mga parot. Nakikinig ngunit hindi naunawaan. Ang pananampalataya ay hindi basta paggaya lamang, kundi isang personal na pagkilala kay Kristo. Hilingin natin ngayon ang biyayang marinig ang tawag ni Jesus sa ating pangalan at makilala siya bilang ating Panginoon. Amen.